Hey guys! So sa video natin ngayon, isi-share ko sa inyo ang aking review about the Etude House Tint My Eyebrows Gel. So kung bago kayo dito, hi! I'm Abby and welcome sa channel ko. I upload videos like this every week. So subscribe na kayo para palagi kayo updated kung may bago ako upload na videos. And also kung nakatulong ang video ko, don't forget to give me a thumbs up and I will make sure na upload ulit ako ng marami pang helpful na videos like this. So, yung product na to, matagal ko na ito nakikita na paikot-ikot sa internet simula nung makita ko yung video ni Promise and ni Michelle Phan. And marami rin na nag-claim na maganda daw itong product na to dahil super natural siyang tignan and also tumatagal siya for 1 week kahit na maligo ka, mag-swimming ka. So, nung nalaman ko na meron ng ganito sa Pilipinas, agad akong pumunta sa Greenbelt, sa Etude House Greenbelt, para bumili ni sana nito kaso lang wala pa daw sila doon. So ngayon, nagbaka sakali ako baka sa Glorieta, Etude House Glorieta, meron na. And luckily, meron na sila. Kompleto sila ng shades doon. Meron tong tatlong shade. I think light brown, then medium brown, and this one is gray brown. Hindi ko ma-sure yung dalawang shade, pero ito kasi yung gamit ko, and this one is gray brown. So, I bought this for 528 pesos. Medyo pricey siya for a eyebrow product. Pero kung maganda naman talaga siya, tumatagal siya, I think the product is worth it. So, sana lang maganda talaga siya para hindi nasayang ang aking pera. So, kwento ko lang guys, yung bumili ako nito, yung unang sales lady na binilhan ko, sabi niya sa akin, dapat daw, yung gitna yung kukunin ko. Kasi daw, yung hair ko medyo brownish daw, tapos, dapat daw talaga, for natural looking eyebrows, dapat daw yung gitna. Kaso lang yung sumunod na sales lady, ang sinadjust naman niya sa akin ay itong gray brown dahil daw dark yung hair ko. So nalito ako doon, pero nag-decide ako na kunin tong pinaka-dark. So ito yung itsura niya, mukha lang siyang black na glue na pang eyelashes. Tapos may sweet scent siya pero hindi naman masyadong obvious. Pero ayun, sa akin naamoy ko siya kahit isang oras na nakalipas. Ang pinaka kinakatakot ko lang dito ay baka mabunot yung aking eyebrow hairs kasi wala na nga ako eyebrow hairs, mawawala pa, diba? Medyo kailangan ko itong linisin ha. So, mas okay daw ito kung i-apply mo siya overnight, ibababad mo siya sa kilay mo para mas dark yung color. Kaso lang, I don't have that time. Ang alam kong minimum yata is 2 hours. Kailangan 2 hours pero kailangan ko nang pumasok sa office. Hindi naman ako makakapasok sa office ng ganito yung kilay ko. Kaya kailangan ko na siya tanggalin. 1 hour pa lang nakakalipas, guys. Okay? So, tinuklap ko lang itong part na to para medyo may gradient effect siya. Para dito yung dark. Mas darker dito. So, tinuklap ko lang ito. Then, ngayon tatanggalin ko na siya. Kailangan ko lang linisin yan para magpantay siya. Okay? Mamaya linisin ko yan. Dumudumi yung kamay ko. What? So, ayan yung itsura niya. Kailangan ko lang siyang linisin pa. Pero ayan siya. So far, hindi ko alam kung gusto ko ba siya or not. Pero siguro babalikan ko kayo, linisin ko lang muna siya.
So, 12 hours na nakalipas and ito ang itsura ng eyebrows ko. Kanina ko pa siya kinukuskus habang nasa work. Tinitignan ko kung natanggal siya pero hindi siya natanggal. Susubukan ko ulit ngayon kasi mamantika na yung mukha ko. Oh. Hindi siya natanggal. Oh, nice. Mamantika na yan ah. Oh, nice. Medyo na-rub off lang siya ng konti pero andyan pa rin siya. Bibigyan ko kayo ng update bukas. Subukan natin kung okay pa rin ba siya bukas after kong maligo and maghihilamos ako ngayong gabi and babalikan ko kayo bukas. So, I'll see you again bukas. Hi guys! So, ito na yung pangalawang araw ng aking kilay and as you can see, halos wala na siyang kilay. Kahapon naghilamos lang ako and also nag-scrub ng face pero hindi ko masyadong kinuskos yung kilay ko pero natanggal pa rin siya. Siguro doon sa cleanser na ginamit ko. So for my final thoughts, tinanong ko yung mga taong malapit sa akin about my kilay kahapon. So yung sabi ng mama ko, mukha daw siya natural tignan. Sabi naman ng ibang friends ko, para daw siya nag-iiba yung color, para nagiging bluish daw sa paningin nila. Para sa akin, okay siya pero kailangan ko pag gumamit ng iba pang eyebrow product para mamimik yung hair stroke. Kasi medyo halata na kulang yung hairs ko sa kilay. Kaya, kailangan ko pag gumamit siguro ng eyebrow pencil para lang mag-drawing ng konti. Then, i-blend lang siya ng konti. Then, okay na ako doon. So, overall, itong eyebrow gel ay na-impress ako. Dahil, una, ito lang yung eyebrow product na kahit marub ko yung kilay ko na nagmamatika yung face ko, hindi siya natatanggal. Kasi palagi ko nagiging problema yan habang nag-work ako. Tapos, medyo oily na yung face ko. Tapos, bigla akong mapapaganon. Mamaya, wala na akong kilay. Ang pangit, diba? So, ayun, na-experience ko siya kahapon. Hindi siya na-rub off. Pero yun nga lang, kailangan ko pa ng additional brow pencil para mag-drawing ng maliliit na lines para mamimik yung hair sa kilay ko. Kasi pag wala nun, mapapansin talaga na wala akong kilay. Kasi super light lang talaga niya. Kaya yun. So, I hope you find this video helpful. Thumbs up if you did. Also, comment nyo rin sa baba kung bibili kayo nito para share nyo rin yung experience nyo. And I hope to see you again next time. Bye!